Meron ditong isang parang malaking pintuan na binabagsakan ng tubig. Ngunit itong dalawang sinyalis na ito, kung makikita nyo yung bungad natin kanina sa pagpasok dito, yung dalawang sinyalis na yan na parang may nagtuturo sa itaas, na dito daw yung tinatawag na deposito ng mga malalaking kayamanan na pinaniniwalaan nilang isang arkong ginto. Parang sinadya talaga. Parang sinimento. No, parang sinadya. Oo. Yung shape niya, ganon. Ganda ng tanawin. Oy! So, ito pala yung dadaanan natin patungo doon sa pupuntahan natin ngayong araw. So, tignan nyo. Sobrang hirap. Paano kami makakarating doon ngayon? Kaya? So, bago natin sisimulan ang ating vlog natin ngayon, nagpapasalamat muna ako kay Kuya Joms. Kasi yung camera na ginagamit natin ngayon ay kanya. Yung kanyang camera, pinahiram niya sa atin pansamantala. Dahil napansin niya yung mga nakaraang vlog natin. Medyo shaky ba, kumbaga mababa yung quality kasi nga cellphone lang yung ginagamit ko, kasi yung GoPro na ginagamit natin pinaayos ko muna. So tara, puntahan natin si Tol Aaron ngayon. May ibibigay kami ni Mindoro yung mangyan, kasama ko pala siya. So kapansin-pansin na pagpasok natin dito sa gubat na ito, sa kabundukang ito, makikita kaagad natin yung lunti ang ganda ng tubig. Patunay lang na talagang yung mga ginto dito ay talagang malinis na rin. May posibilidad na maraming gintong makukuha dito ngayon. Saan? Ang linaw ng tubig. Grabe, pwede nang maligo oh. Pwede nang liguan. Kasama ko pala si Mindorin yung mangyan. Na-miss nyo ba si Mindorin yung mangyan? Comment nga kayo kung na-miss nyo. Ang linaw ng tubig. Ganda. Sarap maligo. Sa Arapay kaya, malakas kaya ngayon, no? Malakas yun ngayon. Ganda. Tao po, may tao po ba dyan? Asan si papa mo? Sarap po gawin, ano? Kasi papa mo? Papa mo? Nagka-placer. Sino yung mga anak ko dito? Mga anak. Ito yung mga anak ko, ang dami nila. Nagyayakap, di ba kalalambing? Asan? Sinong pangalawa? May pasalubong ako sa kanila. Sinong panganay? Hati-hati kayo Ito. ha? Ito yung pangalawa. Pangatlo. Huwag mag-away, huwag mag-away. Papasok tayo dito ngayon sa area na ito kung saan dito natin makikita yung tahanan ng isang mahiwagang igak na sinasabi nilang bantay, na hanggang ngayon ito yung kwento-kwento na nagsasabing dito daw nagmumula lahat ng mga ginto na nakukuha ng mga tao dito sa area na ito. So kung mapapansin nyo, talagang hanggang ngayon ay may mga tibag pa rin na sa katunayan noong araw ay ginawan ito ng isang aktibidad na kung saan tinibag ng mga tao ito para makakuha ng maraming ginto. Pero ngayon, pansamantala itong natigil dahil nga sa sobrang lakas na ng mga buho ng lupa dito, at ayon na rin sa mga namamahala ay pinagbawalan na silang tumira ng anumang bagay na meron dito. Kaya
Ngayong araw ay kasama ko si Mindo rin yung mga ano. Ayan. So muli nating papasukin itong lugar na ito at ipakita sa inyo yung ganda. So tara. Grabe, ang lalaki ng mga bato dito mga kalahi. So, bago natin ipagpatuloy ang vlog natin, gusto ko munang malaman kung saan nyo napapanood ang aking vlog na ito, no? So, paki-comment yung lugar nyo at isi-shoutout ko kayo sa ating mga susunod na vlog. Grabe, ang ganda. Napakaganda na ng Arapay ngayon. Talagang makikita mo yung lakas ng tubig. Ganda. Tignan nyo. So isa sa napansin ko dito tuwing pumapasok kami, yung mga bato dito na tila parang binagsakan ng mga lava ng bulkan. Naniniwala ba kayo na ang unang panahon ay isa itong napakalaking bulkan? Grabe. So ayan, napakaganda ng lugar mga kalahi. Parang feeling ko pwedeng iwanan yung sineras dito. Yan. Napakalakas. Wala akong masabi kung hindi talagang nakaka-amaze ang Arapay na ito, no? Ganda. Wow. Tignan niyo yung mga bato. Pansinin niyo yung mga bato dito. Kulay green. Para siyang mga diamante. Na kung makikita niyo may iba-ibang kulay. Kulay pula. Ayan. So anong tawag dito sa mga bato na ito? Paki-comment nga mga kalahi. Tignan niyo. Grabe. So ito pa oh. Ang gaganda ng bato dito. Parang mga mutya. Diba? Isipin niyo yan. Grabe, kung iingatan lang ng tuloy-tuloy ang lugar na ito ay napakaganda at paniguradong mas marami pang pupuntang mga tao dito sa susunod na panahon. Yan. Tabi-tabi lang po. So kung may mga engkanto dito, mga diwata na nakatira, ay pasintabi po sapagkat kami ay bumisita lang ulit sa inyong kaharian na napakaganda at sana maging welcome kami sa pagpasok dito dahil eto na nga sa panahon na naman ulit ng taglakas ng tubig. Oh my god, ano yun? May tao. Ayun oh, may tao, kulay itim. May kulay itim na tao ako nakita. Wow. Ayun. Lumiko siya doon mga kalahi. May nakita akong kulay itim na tao. May napansin ako. Ang ganda. So, kung makikita nyo, yan. Patunay lang ng malakas talaga ang tubig. So, yung tao ang hinahanap ko. May nakita akong tao. Kulay itim. Parang may sumusunod sa amin. Grabe. Lakas na ng tubig, no? Lakas na. Delikado dito kapag umuulan daw. Pag umuulan dito, yung kinakatakot ng mga tao, yung biglang ragasa ng tubig. Dito mahina pero dun sa part ng taas. Malakas. Yung falls ngayon, first time mo lang din makapuntahan ulit, no? Oo, ngayon ulit. So yun, makikita natin kung malakas talaga ang tubig. Napansin mo yung tao doon? May tao sa unahan. Mayroon na namang ano dyan. Grabe. So, tignan nyo. Hindi namin alam kung yung mga taong makakasalubong namin ay tao ba talaga
o mga engkanto, sapagkat maraming mga tsuri dito o kwento-kwento na nagsasabing mag-iingat daw sa bawat sulok ng bundok na ito dahil meron daw ditong mga pamawo o tinatawag na mga engkanto na kung saan ito daw ay nanggagaya ng mga itsura ng mga tao, na normal na tao, ngunit sa kalaunan daw ay ililigaw ka na ito at paniguradong kukunin niya pati ang mismong buhay mo. Kapag nagustuhan ka daw nito, gagawin kang isang reyna o hari sa kanilang lugar, o hindi kaya gagawin ka nilang alipin. So alin lang daw doon sa dalawa na yun. Pero sa napapansin ko dito, yung lumpiang pag-agos ng malakas na tubig na nagsasabing pwede nang pumunta ang mga tao dito, ayun, yun talaga yung katotohanan. Siguro yun yung mga engkanto na nagbabantay dito. Tignan nyo. Oh my God, what is this? Ibig sabihin, yung mga ito ay nanggaling sa taas. Oh my goodness, paano nangyari ito? Paano tayo makakadaan? Maraming bagsak na kahoy. So tignan nyo mga kalahi, yan oh. Yan. Grabe. Tignan nyo. Ang lakas ng tubig, parang palakas ng palakas. Parang hanggang dito pa lang talagang makikita mo. Grabe. Dahan-dahan lang tayo kasi baka mahulog tayo. Wow. Grabe. Yun sa pinakadulo, malakas na yung ambon. Ayan. Lumalakas na ng ambon dito. So nakakatakot pag mga gantong panahon kasi may posibilidad na biglang lakas nagragasa ng tubig dito. Baka hindi na tayo makababa mamaya. Kaya dali-dalian na natin. Grabe, tignan nyo. Grabe, sobrang hirap. Ito yung ginamit natin, no? Mas masarap kasing mag-explore pag ganito. Wow! Grabe, tignan nyo mga kalahi. Ang ganda talaga dito. Ayan, oh. Ang lakas na ng tubig. Ano ito? Hindi kaya may mga ginto dito? May mga ginto kaya dito? Ayan, oh. Parang tahanan ng mga ginto. Ayan. Tignan nyo. Grabe. Kasi mendo rin yung mangyanan doon na. So ito ngayon ipapakita namin sa inyo yung inaagusan di umano ng mga ginto na talagang marami nagsasabing dito doon na nakukuha yung mga ginto. Grabe mga kalahi. Tabi-tabi lang po. Tignan nyo, parang pinagpatong-patong, di ba? Kayo na yung balang humusga ko nung nakikita nyo dyan. Pero mamamangha kayo sa area na ito dahil kung makikita nyo, dito nakikita yung mga ginto na di umanong limpak-limpak daw na hanggang ngayon ay kinukuha pa rin ng mga tao. Ayan. So ito, agusan ng mga ginto yan. Lahat ng nakikita nyo na yan, agusan ng mga ginto yan. Ito, panigurado may ginto yan dito. Yan, inaagusan lang. Yan. So ito ay natural. Ayan, oh. Di ba? Parang lava ng bulkan, di ba? Ayan, oh.
Parang laban ng bulkan. Dito daw nila nakikita yung mga ginto. Dito sa area na Sa area na to. Maraming ginto daw dito. May posibilidad kaya na dito rin yung mga ano, yung mga sinasabi nilang itlog daw ng mga dinosaur dito sa may ano na sa mga gantong kulay ng bato. Ayun oh. Uy, putik ko. basagin natin, baka may mga ginto dito. Yung laban. Basagin natin. Hindi siya hindi siya mabutas. Ito yung pako-pako, kinakain daw yan eh. Sabi nila. So, dito sa area na ito, makikita naman natin yung tinatawag na parang laban ng bulkan na kung saan itong area na ito ay marami daw ditong mga gintong nakasiksik. Ayan, ito na siya. Wow, tignan nyo. Tignan nyo mga kalahi. Ayun o, umaagos talaga. Umaagos yung mga tubig. So nagtutubig itong taas na ito. May posibilidad na yung taas na ito ay mayroon ding mga tinatawag na falls. So ayan, nagtutubig ito. So may posibilidad na yung taas na ito ay mayroon ding mga ginto na nakaimbak na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ng mga tao. Grabe, ang lalaking limpak no. Ayun o. Tingnan mo parang Ano yung mga ginto? parang mga ginto, di ba? Kasi kulay dilaw. Tain ng ginto. Ayun o. Nakasiksik lang sila. Carbon di ba yan? Carbon? Carbon ata. Ayun o. Kulay brown. Brown ba tawag doon? Para Gray? siyang lava. Tignan nyo yung mga agos ng tubig. Umaagos talaga. Ibig sabihin siguro malakas yung currents na to. Dito yung mga ginto. O yan, yung mga ginto. Yan, yung mga umaagos niyan. Yan. Mga ginto daw yan. Yan, mga ginto. Pero pag sinala mo, mayroon yan dyan. May dumaan. Ito naman ipapakita ko sa inyo. Yung mga gabions ng ano sa DPWH. May mga limpak-limpak. Parang sinadya talaga. Parang siniminto. No, parang sila dyan. Oo. Yung shape niya ganun. Ayan, parang sinimento. Parang sila dyan. Pero nasalit na sila ng buhay. Hindi kaya sa likod na ito may mga tunnel na malalaki. Baka may nakatago dyan ah. May mga kayamanan. Parang sila dyan lang noong unang panahon. Wow.
hanggang ngayon ay bakas pa rin ang mga ukit ng mga sinaunang nagkuha ng mga ginto dito, na kung makikita mo talagang grabe, hinukay nila ng husto ang gilid ng bundok na ito para lang makakuha ng mga malalaking ginto. Ngunit sa itinagal ng panahon ay gumanti na nga ang kalikasan, sapagkat noong unang panahon daw ay tila napakagandang kaharian daw ang lugar na ito, at masasabi mong talagang para kang nasa isang paraiso kapag nandito ka. Pero ngayon, yung mga batong malalaki ay unti-unti nang bumagsak at patuloy nang nasira ang kagubatang ito, na hanggang sa ngayon ay may mga kwento pa rin talagang nagsasabing gumaganti daw talaga. Ano ba ang napapansin nyo sa mga pader na ito? Meron ditong isang parang malaking pintuan na binabagsakan ng tubig. Ngunit itong dalawang sinyalis na ito, kung makikita nyo yung bungad natin kanina sa pagpasok dito, yung dalawang sinyalis na yan na parang may nagtuturo sa itaas, na dito daw yung tinatawag na deposito ng mga malalaking kayamanan na pinaniniwalaan nilang isang arkong ginto. So ngayong araw, habang nagpapatuloy tayo sa tinagal-tagal na naming pumupunta dito sa lugar na ito, talagang masasabi mong napakaganda talaga at luntian na. Pero ang dami pa ring mga kakaibang mga shape dito na hanggang ngayon ay nahihiwagaan kami kasi tulad na to, di ba? Ano ang masasabi nyo dyan? Meron kaya ditong mga kayamanan? Ayun o. Dito daw ang mga ginto eh. Sa mga singit. Oo, sa mga singit-singit. Ayun, parang may ginto. Parang may ginto. Ayun oh, dilaw. Oh my God, ginto yata ito. Mga kalahi, may ginto yata. Wow, ang lakas na. Malakas na ang Arapay ngayon. Napakaganda na ulit ng Arapay at pwede na itong puntahan ngayon. So kung makikita nyo, talagang luntian na. Napakaganda talaga. Kasalukuyan si Mendo rin yung mangya na umaakyat dun sa taas. Grabe, nakakatakot. Milisa yan. Anong pangalan na to? Milisa. Milisa. Milisa chocolate. Saan to galing? From sa akin. Maraming rin yung mangyan. Ayan, thank you so much sa kanyang regalo sa amin kay Melissa. Shout out kay Melissa.
Coco Fall in Love with Chocolate. Ayan, syempre mga kalahi, dahil tapos na tayo mag-vlog ngayon, nagpapasalamat na tayo ngayon, no, sa lahat ng mga sulit supporters natin. Lalong-lalo na syempre kay Mindo rin yung mga yun, no, regaluhan tayo. Kasi galing siyang syudad. So, Korea ba? Sunod kasi ang setup namin Thailand eh. So yun, maraming salamat mga kalahi sa inyong pag subaybay sa amin. Mag-iingat kayong lahat and I love you, Melissa.